isa kayo sa maswerte na nakapanood before September 10, before our premiere. At please help us para maipakala to sa mga taong manonood sa sinehan. And thank you kung nahabag man kayo at na-enjoy nyo to. Please post us in your social media account. Thank you. Thank you po. Fun fact, hindi pa napapanood ni JC ng buo. Kayo, napanood yun na. Galing kami ng screening din kaninang umaga at interview. So, kalahati lang naabutan namin ulit. Well, ako napanood ko na siya kahapon. And, iyak ako na iyak. So, I wanna know, anong naramdaman niyo? Kamusta po ba? Sakit? Masakit na naman? Ano mas gusto niyo, tula or awit? Both. Parehas. Ako isang daang awit na yung mas love ko. Yeah. So we're gonna allow a few questions now from our friends. So if sino kung gustong unang magtanong, taas ng iyong kamay. And ayun, sa up. So, gusto mo pumunta sa center, abot ka na ng kamay. Puntahan kita. Ayun. And then, ayun. Pakilala ko na lang and then you can ask your questions. Ayan, magandang hapon po. Hello, I am Mario. Ayan, it's my birthday nung September 3. And, and Ate Bella gave this surprise, actually birthday for me. As a gift. Yes! And yeah, thank you so much. Sobrang ganda po ng isang daang awit. And of course, I'm here with my girlfriend. Ginawan ko din siya ng isang daang tula nung nililigawan ko pa siya. And sana, makapag-picture and later. And my question is, tingin nyo po, to our, I guess, doon po sa mga natakal din naman po sa movie kanina. Ano po yung mga advice nyo doon sa mga nakaka-experience po sa social media ng online bullying and such po? Na, ayun po. Nako, hindi rin ako expert sa social media, hindi rin naman ako nagbabasa. So I guess maybe yung ginagawa ko para klaro lang yung para hindi ako nagbabasa ng comments, hindi ako nagbabasa nandun lang ako sa explore page at kung kaya nyo mag-mute ng mga tao. Usually nakakalimutan din ng mga tao yan yung mga sinasabi nila sa'yo at saka kadalasan yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi naman nila kayang sabihin in front of you. So, yeah. So, don't take it seriously. Maybe. Totoo yun. Yung hindi nila kayang sabihin in front of you. Ako especially now in 2025 or dahil after ng pandemic, parang lahat tayo na stuck sa loob ng bahay, di ba? Nasanay tayo na lahat, we're chronically online. So, yung iba, nagkaroon ng habit to hindi na comment kasi commenting on someone or something is either constructive yan or you're trying to say something diba to add to a topic, pero if you're just commenting just to speak up or minsan nonsense na noise na lang siya diba, so nagkaroon na ng parang feeling ko nagkaroon na tayo ng sakit sa Pilipinas na kinasanayan natin na magkaroon ng opinion sa buhay ng ibang tao. Kahit hindi sa mga artista, kahit sa normal na tao. So, sana bawas-bawasan natin yun. Ako, baliktad ako kay JC, nagbabasa ako ng comments because I like seeing what people perceive as truth nowadays. Kasi fake news is so prevalent in the Philippines and it's very, 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 very disturbing to me. Kasi ang hirap labanan ng fake news eh. So, mahilig ako makipagsagutan sa TikTok ng funny kasi ang saya ng bardagulan sa TikTok. But I also try to correct when there's something wrong. So, yun, as much as possible, if you feel bothered by it, kumbaga, try mo siyang matulog ka ng isang gabi. Kung siguro the next day, nababother ka pa rin, yun, maybe reach out to the person and ask
like why they said that or what made them feel that way? Did you do anything to make them feel that way? And you know. Thank you, thank you. At we have another one here, si Kat. Hi po, good evening po. I'm Kat. A content creator po sa TikTok. Hello. I'm a fan since 2017 po. I write articles about the movie po back when I was in college. And question lang po, if may tatlo po kayong salita to describe this movie, what would it be po? Hindi limerence to. Nako, lagot ka. Bubog ko talaga yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. To describe this movie, isipin ko mabuti Balikan natin. Well, ano pa? Tatlong words mo. Tatlo pa. Umasa si Stella. Pogi ni Fidel. Pansin niyo ba? Grabe yung mga shots ni JC dito, no? Grabe. Ibigay natin. Grabe. Money shot eh. Oh. Grabe ka dito. Ano pa? Balikan na. So, abang iniisip nila, may isang question pa dito. Thank you for your question. Hi, Fidel and Stella. Hi. Hello again. Tanong ko lang, ano yung favorite scene nyo dito sa Isang Daang Awit para kay Stella? Talks ang dami. Isa sa mga paborito ko yung first time ko siyang pinuntahan dun sa tent niya. Yung kasama ko si Miss Nanette Inventor. Tapos naka-shades ako, tsaka pink na top. Tapos tinitingnan ko lang siya from head to toe. Ewan ko bakit tawang-tawa ako sa scene na yun, na yung ang dami mong papel dun sa labas. Tapos parang madaling-madali ka. Nakakatawa yung scene and very light, pero parang yun yung unang scene na kinuna namin sa film na medyo kinikilig ako dun sa pag-take. Obviously, yung papunta na ng ending, yung confrontation scene naming dalawa, yung after ng concert ni Clyde. Feeling ko trademark na namin ni JC yun. Yun yung Mount Arayat ng movie na to. So, you were gonna follow up? Yung kasi sinabi mo sa duet mo last time na parang nahirapan ka na sabihin yung dialogue mo sa isang writer ng Isang Daang Awit. Kayo ba dalawa nahirapan doon? Kasi parang sobrang sakit ng part na yun. Mahirap. Yun yung line na yung kahit ako. Yung buong chunk na yun, yung buong dialogue na yun. Walang cut yun, no? Walang in-edit out si Direct Jason Paul. Yun, for me, yun yung pinaka mahirap. Kasi, tapos na naman yung kwento for now ni Stella and Fidel. So parang, hindi na naman natin alam kailan na naman sila magkikita. Kasi it took 8 years, di ba? For us to see them again. Sa kwento nila, it took 15 years. So, 15 years is a long time. So, hindi natin alam. So, susunod na magkikita sila. Grabe naman yung senior citizen. 30s pa lang po kami ni James. Grabe naman. Grabe naman yun. Pwede naman kasi mag-shooting next year. And then, pero kung 15 years, hindi natin alam baka may asawa na sila next time. Parang, ang nakakatakot. Ako na natakot akong makasalubong ni Stella si Fidel next time. Lalo na natapos sila ng ganito. On a high si Fidel. Ikaw. Ang favorite scene ko kasi maybe dahil enjoy ko to dahil inisip ko siya na mabuti at pinractice ko to sa harapan niya. Yun yung time na kinanta ni Fidel sa harapan niya yung kanta ni Clyde. At alala ko, pinractice namin yun. Sinabi ko kay Bella na, Bella, ito yung gagawin ko ha. Tapos kakantahin ko sa harap niya. Tapos sabi ko, baka maiyak ako dun ha, hindi ko alam ha. Tapos, nung ginagawa na namin, siya yung umiiyak! Hindi naman ako naiiyak. Yan. So, nakakakilig yung eksenang yan. Probably my favorite.